From this to this. Opo, naganap na kami ng singse para sa kasal namin. Medyo nakaka-stress din pala yung preparation. At kahit sa pagpipili ng gown, nahirapan na rin ako. What if itigil na yung kasal? Huy, hindi ganun. Nagpakulay na nga ako ng buhok. Nagpa-cleaning na rin ako ng ngipin para ready na tayo sa Kiss the Bride. So eto nga, pupunta ako sa salon ngayon kasi papapalit ko na yung kulay ng buhok ko. Syempre, gusto ko naman maganda ako sa kasal ko, no? Gusto din kasi ni Dee na dark color muna yung buhok ko. Syempre, kailangan natin sumunod sa asawa natin. Huy, wala pa. Sigurado ako maraming nabigla na ikakasal na ako. At kahit saan nga ako pumunta kino-congrats na kami. Opo, kahit si Bunso ay nagpakulay na rin. Alam niyo naman yan, ayaw magpakabog, no? At eto nga, binalik ko na yung dati kong kulay. Kapag talaga natapos yung kasal, papapink ko talaga yan. Pinatrim ko na din yung buhok ko para mawala na yung mga split ends. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa lalo mai-inlove sa akin si Dee. At eto na nga yung finish look. I-rate nyo na lang siguro kung bagay ko ba tong bagong look natin. Kaya kinabukasan, nagayos ako kasi aalis kami ni Dee. Magpa-pamper kasi kami ni Dee para sa preparation ng kasal. Kaya habang iniintay ko yung sundo ko, nagkwentuhan muna kami nila mama at papa. Nako, kung alam nyo lang botong-boto sila kay Chawot, no? Eto nga yung favorite na ginagawa namin, yung nagkakantahan kami. O, diba kinikilig ang ate nyo? Sakto, dumating na yung Prince Charming ko. Gusto ko nga pagalitan kasi late na naman siya. Feeling ko talaga, ito talaga yung lagi namin pag-aawayan. Sabi ni mama, ilang buwan lang daw siya nawala pero ang dami nang nangyari. Basta sabi ng nanay ko, wag namin pabayaan yung trabaho namin. Tutulungan ko nga si Dina magpagupit ngayon. Sabi ko kasi sa kanya, mas bagay niya yung maikli yung buhok. At buti na lang sinusunod niya yung mga gusto ko, no? Kaya dapat kapag pera niya, pera ko. Huy, pala desisyon ka. Ako na nga yung pumili ng hairstyle niya para maiba naman. Hindi talaga ako sanay maghintay pero nung nakilala ko tong lalaking to, nasanay na ako. Basta ang masasabi ko, ang gwapo ng asawa ko ngayon. Naalala ko nung unang kita namin, nagustuhan niya ako dahil napakahinin at demure ko. Pero hindi niya inakala na napakakalog ko pala. Ngayon, nandito naman tayo sa liliin ko. Opo, dito na tayo maghahanap ng wedding ring. Sabi ko kay Chawot, kahit hindi na ganun kamahal. Kasi sabi ko, pakyawin niya lahat yan. O, diba nakahanap na ako ng sugar daddy? Medyo nahirapan nga ako sa pagpili kasi magaganda lahat. Kung pwede lang everyday magpalit, baka ganun yung ginawa ko. Pinag-isipan din namin to kasi ilang araw na lang ikakasal na kami. Bigla ko tuloy naalala yung magulang ko na sinangla nila yung wedding ring nila para may pangtusto sila sa aming magkapatid. Sa susunod sila naman yung bibilhan ko. At finally, nakahanap na kami ng wedding ring namin. Nalulula nga ako sa sobrang mahal. Si Sugar Daddy na siguro yung bahala dyan, no? Ipapa-engrave din namin yung singse para siguradong sa amin talaga. Abangan niya lang siguro sa mismong kasalan kaya wala na tong urungan. Dumiretso nga agad kami dito sa dental clinic kasi meron pa akong isang ngipin na hindi nalalaga. At ipapaklinik ko na rin yung ngipin ko, no? Opo, magiging ninong na rin si Dong. At dahil dyan, si Dee naman na maghihintay sa akin ngayon. Dati kapag pupunta ako dito, kinakabahan ako. Ngayon, chill na lang ako. Ganito siguro kapag alagang prince. Huy, si Doc yun. Pasensya na kayo, tumatapang na tayo. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa ako magiging confident sa ngiti ko, no? Tinanong ko nga si Chawot kung approve ba sa kanya kung ganito yung wedding gown ko. Siguro sa honeymoon ko na lang isusuot yan. Huy, ang advance mag-isip. Nag-fitting na din kami ng gown para sa kasal namin. At ganito pala yung pakiramdam magsuot ng wedding gown. Yung gusto ko din kasi yung simple lang pero elegant. At ito nga, ipapakita ko na kay Dee. Hindi man halatang nagustuhan niya yung gown ko, no? Isipin nyo, kahapon magkaibigan na kami, tapos ngayon ikakasal na kami. Sa kasal ko na siguro ikukwento bakit napunta kami sa ganito. Pagkatapos nga, nag-meeting kami ng mga supplier. Garden wedding nga yung napili namin at sana talaga maganda yung kalalabasan. Halos kumpleto na lahat, kasalan na lang talaga ang kulang. Ayun lang.